Sumalang sa intense grilling si Health Secretary Ted Herbosa sa Kamara. Lumutang kasi ang ilang issue gaya ng questionableng paglalaan ng pondo ng DOH at umano'y maanumalyang kontrata ng ahensya sa Northern Mindanao. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Sa pagdinig ng House Appropriations Committee sa proposed 2026 budget ng Health Department, isiniwalat ni Misamis Occidental Congressman Sancho Fernando Uaminal ang umano'y anomalya sa DOH Region 10. The license presented by Itaha Builders Incorporated is fake, counterfeit, false, and fictitious. The license presented by Itaha Builders does not reflect the specific particulars on our records and the license we have issued. Sa kabila nito at ng mababang kalidad ng proyekto, binayaran pa rin daw ang kontratista. Para kay Uaminal, isa itong garapalan at sampal sa taxpayers. Ang PCAB mismo ang nagsabi, niloko kayo. Ang kontraktor umami na po, pasensya, niloko ko kayo. Pasensya, fake yung sinabit. Kasi umami na siya in the affidavit. But anong ginawa ng DOH Region 10? Okay lang, bayaran ka namin sa nagastos mo. I'll commit to pursue the legal actions necessary regarding this evidence that you have put forward on falsification, and then even the payment we will review if that's a valid payment. We'll ask our legal, and I will promise to actually go in after this. Kinwestiyon din ang matagal na pagkakaantala ng emergency allowance para sa health workers. Marami kasi ay hindi pa rin daw nababayaran. 4 na taon na ang lumipas matapos ang COVID pandemic. Ang ilan naman, ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando, nakuha lang ang allowance matapos ang paulit-ulit na protesta. Humirit din si dating Health Secretary at House Deputy Speaker Janet Garin tungkol naman sa di malinaw na pagpaprioridad ng DOH sa kanilang budget. Nagtataka raw siya kung bakit milyon-milyon ang inilaan para sa research funds at international donations, habang ang mga ospital sa bansa ay hirap na sa dami ng pasyente, lalo na ngayon na ipinatutupad ang zero balance billing policy. Isa sa tinumbok ni Garin ang $10 million grant sa World Health Organization Regional Secretariat. Bakit hindi na lang daw gamitin ang pondong ito sa mga ospital at frontline services? Paliwanag ni Herbosa, sa capacity building at mga programa sa bakuna napunta ang pera. Even if it's 570 million, which is $10 million, is still a big chunk of money na idodonate natin sa labas, samantalang tayo ay hirap na hirap. Nagsalita rin si Garin para sa iba pang kongresista na may hiling sa DOH na pondohan ang kanilang health facilities and programs. Ang mga ito anya ang dapat unahin. May ilang alokasyon din na nakikitang pwede nang direktang ibigay sa mga LGU para agad na mapakinabangan ng mga tao. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.